Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Kailangan ng bilyonaryong si Lucas Matthew ng isang asawa para maisara ang isang malaking kasunduan sa negosyo. Ngunit hindi pa handang magpakasal ang kanyang kasintahan, kaya naman ang kanyang lola ang pumili ng pinakasimpleng katulong para sa kanya. Ang lahat ay dapat sanang magiging maayos at ang kailangan lang niyang gawin ay maghintay ng 1 taon bago ito maipawalang bisa ang kasal. Ngunit nang makita niya ang malakaragatang mata ni Malia, tila hindi na ito magiging ganoon kasimple. Bago ko pa siya naitayo, tila naramdaman niya ang liwanag at isang ungol ng pagkaistorbo ang lumabas sa kanyang bibig. Itinaas niya ang kanyang kamay para takpan ang kanyang mga mata, ngunit wala akong oras para hintayin siyang magising. Kaya sinabihan ko siyang, bumangon ka. Tila natakot siya sa boses ko. Biglang lalaki ang mga mata niyang nasisilaw sa liwanag at patuloy siyang sumisiksik sa sulok. Ang tanging tinig sa tahimik na art room ay ang kanyang boses na puno ng takot. Wag, pakiusap, umalis ka, wag kang lalapit sa akin. Natatakot ko siya? Hindi ko pa naman siya nakakausap dati. Ano ang kinatatakutan niya? Tiyak na hindi ito pwede. Hindi ko siya makakausap kung hindi siya kumalma. Kaya naman, lumapit ako sa kanya. Ipinatong ang kamay ko sa nanginginig niyang balikat at bumulong sa nakatatahimik na paraan. Calm down. I'm not going to hurt you. I'm not going to hurt you. Kumalma ka. Hindi kita sasaktan. Hindi kita sasaktan. Nangako ako. At pagkatapos ay hinawi niya ang buhok mula sa kanyang mukha na tila ba para titigan ako na maayos. Nagtagpo ang aming mga mata. Iyon na ang sandali. Pakiramdam ko ay bigla akong naengkanto. Ang mga malakaragatang matang iyon, ang pinakamagandang matang nakita ko sa buong buhay ko. Napakatahimik na mansyon ng mga Matthew, ngunit sa loob ng aking dibdib ay may nagngangalit na bagyo. Kailangan ko ng asawa, isang asawa na gaganap sa loob ng 1 taon para lamang maisalba ang pinakamalaking business merger sa kasaysayan ng aming kumpanya. Ngunit si Chloe, ang babaeng inaasahan kong tatayo sa tabi ko, ay mas pinili ang Paris Fashion Week kaysa sa aking mga pangarap. Huwag ka mag-alala, Lucas. Ang boses na aking Lola Aurora ang nagpabalik sa aking sa realidad upang naglalakad kami sa madilim na pasilyo ng mansyon. Nahanap ko na ang solusyon. Isang babaeng walang ambisyon na sirain ka, walang interes sa yaman mo, at handang sumunod sa kontrata. Dinala ako ni Lola sa tapat ng lumang art room, isang silid na matagal nang hindi nabubuksan. Nang pilitin kong buksan ang pinto, sumalubong sa amin ang madilim at maalikabok na paligid. Doon, sa pinakasulok ng silid, may isang maliit na bulto ng babae na natutulog sa sahig. Yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Bago ko pa siya naitayo, tila naramdaman niya ang liwanag mula sa pinto at isang ungol ng pagkaistorbo ang lumabas sa kanyang bibig. Itinaas niya ang kanyang kamay para takpan ang kanyang mga mata. Ngunit wala akong oras para hintayin siya magising. Naghahabol ako sa oras at ang buong buhay ko ay nakasalalay sa kung sino man ang babaeng ito. Kaya sinabihan ko siyang, bumangon ka. Tila natakot siya sa boses ko. Biglang nalaki ang mga mata niyang nasisilaw sa liwanag at patuloy siyang sumisiksik sa sulok. Tila ba ako ay isang halimaw na handa siyang saktan. Ang tanging tinig sa tahimik na art room ay ang kanyang boses na puno ng takot. Huwag, pakiusap, umalis ka. Huwag kang lalapit sa akin. Napatigil ako. Natatakot siya sa akin? Hindi ko pa naman siya nakakausap dati. Ano ang kinatatakutan niya? Tinignan ko ang kanyang lumang uniforme ng katulong. May mga bakas ng luha sa kanyang mga pisngi na natuyo na. Tiyak na hindi ito pwede. Hindi ko siya makakausap na maayos tungkol sa kasunduan kung hindi siya kumalma. Kaya naman, dahan-dahan ako lumapit sa kanya. Ipinatong ko ang kamay ko sa nanginginig niyang balikat. Pinababa ang tono ng aking boses at bumulong sa nakatatahimik na paraan. Calm down. I'm not going to hurt you. I'm not going to hurt you. Nangako ako sa kanya gamit ang mga salitang iyon. Marahil ay naramdaman niya ang katapatan sa aking boses. Dahil dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang mga kamay. Hinawi niya ang gulugulong buhok mula sa kanyang muka. Tila ba para titigan ako na maayos at siguraduhin hindi ako isang kaaway. Nagtagpo ang aming mga mata.
Iyon na ang sandali. Pakiramdam ko ay bigla akong naengkanto. Ang mga malakaragatang matang iyon, ang pinakamagandang matang nakita ko sa buong buhay ko. Kulay asul na may lalim ng dagat. Mga matang hindi mo inaasahang makikita sa isang simpleng katulong. Sa isang saglit, nalimutan ko ang kumpanya. Nalimutan ko si Chloe at nakalimutan ko ang aking galit. Sino po kayo? Sa wakas ay naibuka niya ang kanyang mga bibig. Habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa akin, puno ng inosenteng pagtatanong. Ako si Lucas, sagot ko, habang ang aking kamay ay nananatili sa kanyang balikat at sa unang pagkakataon, naramdaman kong bumibilis ang tibok ng aking puso para sa isang taong hindi ko naman kilala. Ang iyong magiging asawa, natahimik ang buong silid, ang tanging naririnig na lang ay ang marahang paghinga ni Malia na tila ba hindi pa rin maiproseso ng kanyang isip ang huli kong sinabi. Asawa? Bulong niya. Unti-unting lumalayo ang kanyang tingin sa akin. Lumunok siya ng malalim at ang kanyang mga malakargatang mata ay napuno na matinding pag-aalinlangan na takot. Patawad po, Sir Lucas, pero hindi po magandang biro yan. Katulong lang po ako rito. Baka mapagalitan po ako ni Doña Aurora kapag narinig niya ako. Hindi siya nagbibiro, Almalia. Sabay kaming napalingon sa pinto. Nakatayo ang si Lola Aurora. Tuwid ang tayo, seryoso ang muka at may hawak na isang makapal na brown envelope. Ang autoridad sa kanyang boses ay sapat na para mapatayo si Malia mula sa malamig na sahig. Agad nitong inayos ang kanyang lumang uniforme at yumuko bilang paggalang. Doña Aurora, lumalaking boses ni Malia. Sumunod kayong dalawa sa silid-aklatan. Maingat ngunit matigas na utos ni Lola bago tumalikod. Tiningnan ko si Malia. Nanginginig pa rin ang kanyang maliliit na kamay. Hindi ko alam kung bakit. Pero bago kami lumabas ng silid, hinubad ko ang aking mamahaling coat at isinabi dito sa kanyang balikat. Suotin mo, palamig dito. Nilagpasan ko siya nang hindi hinihintay ang kanyang sagot. Pagdating sa silid-aklatan, inilatag ni Lola ang ilang piraso ng papel sa ibabaw ng lamesang gawa sa mahogany. Ito ang kontrata ng kasal. 1 taon, Lucas. 1 taon, Malia. Panimula ni Lola habang nakatingin sa aking dalawa. Kailangan mo ng asawa, Lucas. Para makuha ang tiwala ng mga foreign investors sa London, gusto nila ng isang pamilyadong lalaki. Isang lalaking stable at handang mag-settle down. At si Malia ang perpektong solusyon. Walang ingay, walang iskandalo, at higit sa lahat, alam kong hindi kanya lolokohin. Pero Lola, paano si Chloe? Tanong ko, kahit alam ko na ang sagot. Si Chloe ay nasa Paris. May mahalaga sa kanya ang pagrampa kaysa sa kinabukasan ng kumpanyang ito. Malamig na sagot ni Lola. Binalingan niya si Malia. Malia, alam ko ang sitwasyon ng iyong pamilya. Ang iyong ina ay nangangailangan na agarang operasyon sa puso sa lalong madaling panahon. Ang ospital ay humihingi ng 5 milyong piso. Isang halaga na hindi mo kikitain kahit habang buhay ka pang magsilbi rito. Nakita ko ang marahas na pagbabataas ng balikat ni Malia. Ang pagbanggit sa kanyang ina ay tila isang palaso na direktang tumama sa kanyang puso. Humigpit ang hawak niya sa suot kong coat. Kapag pinirmahan mo ito, pagpapatuloy ni Lola, ipapadala ko ang pera sa ospital ngayong gabi. Walang bawas. Ang kailangan mo lang gawin ay maging asawa ni Lucas sa loob ng 1 taon. Walang paki-elamanan sa personal na buhay. At pagkatapos ng 12 buwan, filing for annulment, malaya ka na at may sapat na pera para sa bagong simula. Katahimikan. Tumingin ako kay Malia. Nakayoko siya at nakita ko ang isang butil ng luha na pumatak sa sahig. Napakabigat ng desisyong nasa balikat niya. Sino ba naman na mag-aakalang ang isang simpleng katulong ay biglang iaalok na maging asawa ng isa sa pinakamayamang bilyonaryo sa bansa? Bakit mo ito gagawin, Malia? Seryoso kong tanong. Nang iwan kami ni Lola para bigyan kami ng oras na mag-usap. Inangat niya ang kanyang paningin. Sa pagkakataong ito, wala na ang takot sa kanyang mga mata. Pinalitan ito ng isang matatag na determinasyon kahit pabasang-basa ng luha ang kanyang muka. Gagawin ko ang lahat para sa nanay ko, Sir Lucas, kahit na magpanggap na asawa ninyo. Pinar na sagot niya habang ang boses niya ay bahagyang pumiyok. Kahit ibenta ko pa ang kaluluwa ko, basta mabuhay lang ang nag-iisang pamilyang mayroon ako. Kinuha niya ang ballpen sa ibabaw ng lamesa. Nang walang pag-aalinlangan, idinalot niya ang kanyang pirma sa ibabaw ng kontrata. Pinanood ko siya at sa sandaling iyon, alam kong wala ng balikan. Ang buhay ko na kontrolado at planado ay opisyal na pumasok sa isang magulong laro. Isang laro kung saan kasama ko ang babae may mga malakaragatang mata.
Isang linggong matapos mapirmahan ang kontrata, opisyal nang inilipat si Malia sa aking penthouse. Ngunit bago ko siya tuluyang ipakilala sa mundo bilang aking asawa, may isang malaking problema. Mukha pa rin siyang katulong na kinuha mula sa probinsya, hindi sa mapangmata ko. Ngunit ang mga lobo sa mundo ng negosyo ay mapanuri. Isang maling galaw, isang maling suot, at madedetect nila na peke ang lahat. Kaya naman, dinala ko siya sa isang eksklusibong salon at boutique sa Bonifacio Global City na pagmamayari ng isa kong malapit na kaibigan. Lucas, ano ito? Bakit tayo nandito? Pulong ni Malia, halos magsumiksik sa likod ko habang nakatingin sa mga naglalakihang salamin at mga luxury gowns na nagkakahalaga ng milyong-milyon. Hawak-hawak niya ang dulo ng kanyang lumang t-shirt. Magtiwala ka lang sa akin, Malia. Lucas na lang itawag mo sa akin mula ngayon, walang sir. Naubos na natin ang oras para sa ganyang formalidad. Mahina ngunit seryoso kong sagot. Ipinasa ko sa kanya sa aking personal stylist na si Mark. Gawin mo siyang mukhang asawa ng isang Matthew. Gusto ko ng simple, elegante, ngunit may dating. Say no more, darling. Masiglang sagot ni Mark. Sabay hila kay Malia papasok sa dressing room at glam room. Bakas sa mukha ni Malia ang takot. Tila ba ipapakain siya sa mga leon, ngunit hindi siya pumalag. Alam niya bahagi ito ng kasunduan para sa kanyang ina. Umupo ako sa couch, nagbabasa ng mga financial reports sa aking tablet habang naghihintay lumipas ang 2 oras. Nainip ako. Uminom ng espresso at muntik ng tawagan ng sekretarya ko para sa isang urgent meeting nang biglang bumukas ang pinto ng fitting room. Handa ka na ba, Papa Lucas? Dahil ako, hindi pa rin makapaniwala sa ginawa ko. Wika ni Mark. May malawak ng ngiti sa labi. Ibinaba ko ang aking tablet at tumingin sa pinto. Sa sandaling iyon, literal na napatigil ang mundo ko. Ang tibok ng puso ko na madalas ay kalmado at kalkulado ay biglang nagwala. Ang simpleng katulong na nakita ko sa madilim na art room ay tuluyang naglaho. Pinalitan ito ng isang napakagandang babae na tila ba nanggaling sa isang mamahaling painting. Nakasuot siya ng isang simpleng emerald green dress na gawa sa silk. Ang tabas ng damit ay perpektong bumagay sa kanyang balingkinitang katawan, ngunit ang nakakahumaling ay kung paano lalong pinatampok ng kulay ng damit ang kanyang mga mata. Ang kanyang buhok na dati ay laging nakapusod ay dahan-dahang nakawave ngayon sa kanyang balikat. Walang makapal na kolorete sa mukha, sapat na ang natural niyang ganda para magningning. Bagay ba, Lucas? Nahihiyan niyang tanong. Hindi niya alam kung saan ilalagay ang kanyang mga kamay at unti-unting namula ang kanyang mga pisngi nang mapansing nakatitig lang ako sa kanya. Tumayo ako mula sa aking upuan. Dahan-dahang naglakad patungo sa kinaroroonan niya. Ang bawat hakbang ko ay tila sinasabayan na mabigat na pintig ng aking dibdib. Huminto ako sa mismong harap niya. Lucas, untad niya. Bahagyang umatras dahil sa lapit ko. Inabot ko ang kanyang muka. Marahang inilagay ang ilang hibla ng buhok sa likod ng kanyang tainga. Ang balat niya ay napakalambot. Tumingin ako diretso sa kanyang mga mata. Ang mga malakarigatang matang iyon na unti-unti nang nagiging kahinaan ko. Oo, bulong ko, halos mawalan ng boses. Napakaganda mo, Malia, sobrang ganda. Yumuko siya para itago ang kanyang pagkapula, ngunit nakita ko ang marahang pagkurap ng kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, hindi natakot ang nakita ko sa kanya, kundi isang kakaibang spark na nagpahiwatig na ang isang taong pagpapanggap na ito ay magiging napakahirap para sa aking puso. Naging mabilis sa tahimik ang kasal. Isang simpleng pirmahan sa harap ng isang pinagkakatiwalaang West sa loob ng munisipyo. Walang marangyang dekorasyon, walang pamilya maliban kay Lola Aurora na nakangiting nakasaksi sa amin at walang mga kamerang nakatutok. Para sa akin, isa lamang itong transaksyon. Isang pirma para sa kaligtasan ng kumpanya. Isang pirma para sa buhay ng ina ni Malia. Ngunit ang totoong hamon ay nagsimula lang. Maiuwi ko na siya sa aking penthouse. Bumukas ang pinto ng elevator na direkta sa loob ng aking malawak at modernong tirahan. Ang penthouse ay pinamamahayan ng mga kulay na abo, itim at puti, malamig, malungkot at walang buhay, katulad ng sistema ko bago siya dumating. Si Malia ay nananatiling nakatayo malapit sa pintuan ng elevator. Bit-bit ang isang lumang bag na naglalaman ng iilan niya natitirang gamit. Dito ka matutulog sa master's bedroom. Utos ko habang kinukuha ang kanyang bag para maihatid sa pinakamalaking silid. Sa sofa na lang ako sa sala. Wag na po. Lucas, ako na lang po sa sofa. Nakakahiya naman po. Mabilis na giit niya. Halatang hindi mapakali.
Lumapit siya at pilit na kinukuha ang bag mula sa aking kamay. Katulong ninyo lang ako dito sa penthouse ninyo. Hindi ko po kayang agawan kayo ng kama. Napatigil ako sa paglalakad at lumingon sa kanya. Sinalubong ko ang kanya nag-aalilang tingin. Asawa kita ngayon, Malia. Kahit sa papel lang, kahit pansamantala lang. Matigas at seryoso kong sabi, dahilan para matigilan siya. Hindi ako pinalaki ng mga Matthew para hayaang matulog sa sofa ang asawa ko habang ako ay nasa komportableng kama. Irespeto mo na lang ang desisyon ko. Hindi na siya nakaimik. Marahan siyang tumango at sumunod sa aking papasok sa master's bedroom. Ang silid ay may malaking king-size bed na nakaharap sa naglalakihang salamin sa bentana kung saan tanaw ang kumikinang ng mga ilaw ng lungsod ng Taguig. May sarili kang banyo rito. Ang lahat ng kailangan mo, mula sa mga damit hanggang sa pagkain ay ipinahanda ko na. Wika ko habang inilalapag ang bag niya sa gilid. Nang magtagpo ang aming mga mata sa ilalim ng malamig na ilaw ng silid, naramdaman ko muli ang kakaibang kuryente na unti-unting lumalapnos sa aking depensa. Ang kanyang mga malakaragatang mata ay hindi na nagpapakita ng takot na nakita ko noong una kami magtagpo sa art room. Sa halip, may kung anong init doon. Dahan-dahang gumuhit ang isang bahagyang ngiti sa kanya mga labi. Isang simple, tipid, ngunit napakatamis ng ngiti na tila unti-unti nagpapalambot sa aking matigas na puso. Salamat, Lucas, bulong niya. Salamat sa pagpapakasal sa akin at sa pagliligtas sa nanay ko. Umatras ako ng isang hakbang, biglang nakaramdam ng kaba sa sarili kong reaksyon. Bahagi lang ito ng kontrata, Malia. Magpahinga ka na, may malaking party tayong pupuntahan sa susunod na linggo. Tinalikuran ko siya at mabilis na lumabas ng silid. Nang sumara ang pinto, napasandal ako rito at napahawak ko sa aking dibdib. Mabilis ang kabog nito. Sa unang gabi pa lang ng aming kasal, alam kong ang pader na itinayo ko sa paligid ng aking puso ay unti-unti nang nanganganib na mag-iba. Dumating ang gabi ng Engrandem Business Gala sa Shangri-La. Ito ang gabing matagal ng pinakahihintay ng aming mga karibal sa negosyo ng media at higit sa lahat ng mga foreign investors mula sa London. Ngayong gabi ko, opisyal na ipapakilala ang aking asawa. Bumukas ang pinto ng kotse at sumalubong sa amin ang sunod-sunod na pag-snap ng mga camera flash. Ramdam ko ang biglang paninigas ng katawan ni Malia sa aking tabi. Hawak ko ang kanyang baywang at sa pamamagitan ng manipis na tela ng kanyang midnight blue gown, nararamdaman ko ang marahas na panginginig ng kanyang katawan. Inilapit ko ang aking muka sa kanyang tenga, sapat lang para siya lang ang makarinig. Huminga ka ng malalim, Malia. Tumingin ka sa akin. Nandito ako. Hindi kita bibitiwan. Lumingon siya sa akin. Dumunok na malalim at dahan-dahang tumango. Ang kanyang mga malakaragatang mata ay kumislap sa ilalim ng mga ilaw. Tila ba humuhugot siya ng lakas mula sa akin. Isang pilit ngunit magandang ngiti ang ipinakita niya sa mga mamamahayag habang naglalakad kami papasok sa ballroom. Mr. Matthew, is it true? You're married? Sino siya, sir? Is she from the elite family? Hindi ko pinansin ang mga tanong ng mga media at diretsong naglakad patungo sa VIP table kung saan naghihintay si Mr. William Vance, ang head ng London Consortium. Lucas, my boy! Bati ni Mr. Vance na makalapit kami. Agad na mo ba ang tingin niya kay Malia? At sino ang napakaganda binibining kasama mo? Mr. Vance, I'd like to meet Malia, my wife. Pagpapakilala ko na may halong seryosong otoridad, tinitigan ni Mr. Vance si Malia mula ulo hanggang paa. Doon ako kinabihan. Alam kong walang alam si Malia sa mataas na lipunan, sa mga formal na etiquette o sa takbo ng pandaigdigang ekonomiya. Ngunit bago pa man maging awkward ang katahimikan, buong grasya na inilahad ni Malia ang kanyang kamay. It's an honor to meet you, Mr. Vance. Wika ni Malia sa malinaw at kalmadong Ingles. Lucas has told me so much about your visionary projects in London. Napaangat ang aking kilay sa gulat. Habang nagpapatuloy ang gabi, mas lalo akong binihag ni Malia na mapag-usapan ang hilig ni Mr. Vance sa mga mamahaling painting. Doon na lumabas ang natural na talino ni Malia. Ang mga taon ng paglilinis niya sa aking art room at ang palihim niyang pag-aaral sa sining ay nagbunga. Nagawa niyang makipagdiskurso tungkol sa mga gawa ni Monet at Amorsolo na may purong pasyon at emosyon. Ang kanyang natural na kabaitan, walang kaplastikan, at ang kanyang nakakahumaling na mga mata ay tuluyan nagpahanga kay Mr. Vance. You have a wonderful and sophisticated wife, Lucas. A man with a woman like her is a man I can fully trust. Nakangiting sabi ni Mr. Vance habang abot ng kanyang baso ng alak para sa isang toast. Let's close the deal tomorrow.
Matagumpay naming naisara ang ₱1 kasunduan na mag-collapse ang mga tao para sa sayawan. Hinila ko si Malia sa gitna ng dance floor. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa aking balikat habang ang kamay ko ay nananatili sa kanyang baywang. Sumayaw kami sa ilalim ng marahang tugtog. Salamat Malia. Bulong ko habang nakatitig sa kanyang muka. Napakagaling mo kanina. Niligtas mo ang kumpanya ko. Salamat din Lucas. Sagot niya habang may maliit na ngiti sa kanyang mga labi. Ngunit may bahid ng lungkot ang kanyang mga mata. Masaya ako naging kapaki-pakinabang ako para sa iyo. Sa gitna ng karangyaan at palakpakan ng mga tao, napagtanto ko na ang huwad na kasal na ito ay unti-unti nang nagiging masyadong totoo para sa aking nararamdaman. Matapos ang nakakapagpagod ngunit matagumpay na gabi, tahimik ang loob ng aking marangyang kotse habang pinabaybay namin ang daan pabalik sa penthouse. Ang kislap ng mga ilaw ng lungsod ay sumasayaw sa kanyang mukha. Lalo nagpapakita sa perpekto nitong hupog sa dilim. Maria, basag ko sa katahimikan. Lumingon siya sa akin, bahagyang nagulat. Po? Bakit Lucas? Gusto ko lang ulitin ang sinabi ko kanina. Maraming salamat. Tapat kong saad habang nakatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Hindi ko inaasahan ganoon mo kahusay. Nahaharapin si Mr. Vance. Kung hindi dahil sa'yo, baka nagdududa pa rin sila sa kredibilidad ko ngayon. Isang tipid ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Wala yan, Lucas. Nabasa ko kasi sa mga libro mo at sa art room tungkol sa mga paintings na binanggit niya. Masaya ako nakatulong ako sa kumpanya mo kahit paano. Nararamdaman ko may silba ako sa perang ibinigay sa akin ni Doña Aurora. Napakunot ang noo ko. Bakit tuwing magiging malapit ang loob namin palagi niyang ipinapaalala ang tungkol sa kasunduan? Tila ba may invisible na pader? Siyang itinataas para sabihin, huwag kang lalapit, Lucas. Katulong mo lang ako. At sa hindi pa lamang dahilan, ang pader na iyon ay labis kong ikinaiirita. Inabot ko ang kanyang kamay na nakapatong sa kanyang hita. Mainit iyon, at naramdaman ko ang bahagyang pagsinghap niya na maglapat ang aming mga palad. Hindi lang ito tungkol sa pera, Malia. Ginusto mo ring tulungan ako. Hindi siya nakasagot, ngunit hindi rin niya binawi ang kanyang kamay. Nanatili kaming ganoon hanggang sa makarating kami sa basement ng aking gusali. Sabay kami sumakay sa pribadong elevator na diretso bumubukas sa loob ng aking penthouse. Habang umaakyat ang elevator, ramdam ko ang kakaibang tensyon sa pagitan naming dalawa. Isang katahimikang puno na nagtutunggaling emosyon, ngunit ang komportableng hanging iyon ay biglang napalitan ng matinding lamig ng tumunog ang elevator. Hudyat na nasa palapag na kami ng aking tirahan. Ting, bumukas ang pinto. Agad na sumalubong sa aking pag-amoy ang isang pamilyar at matapang na amoy na mamahaling pabango. Hindi iyon ang banayad at mabangong amoy ng lavender na nakasasanayan ko kay Malia. Iyon ang pabango na madalas kong maamoy sa mga fashion show sa Europa. Sa gitna ng aking sala, nakatayo ang isang babae na nakasuot ng high fashion trench coat. May hawak na baso ng alak at nakatingin sa amin na may nagdangalit na mga mata. Si Chloe, ang kasintahan kong modelo na walang pasabing bumalik mula sa Paris. Lucas, malamig ang boses ni Chloe na bumasag sa katahimikan ng buong silid. Ibinaling niya ang kanyang matataas na tingin sa aming mga kamay na hanggang ngayon ay magkahawak pa rin. Sino ang basurang yan na kasama mo at bakit hawak mo ang kamay niya? Naramdaman ko ang biglang pagbawi ni Malia ng kanyang kamay mula sa pagkakahawak ko. Hakbang-hakbang siyang umatras at ang takot na matagal kong pinilit na mawala sa kanyang mga malakaragatang mata ay muling bumalik ng mas matindi. Ang lamat sa aming pagpapanggap ay tuluyan ng nabuksan. Lucas, anong ibig sabihin nito? Galit na bulyaw ni Chloe. Ibinagsak niya ang baso ng alak sa lamesa. Dahilan upang matapon ang bulang likido sa aking mamahaling carpet. Sino ang babaeng yan? At bakit? Napalitaan ko sa media na kasal ka na. Isang gabi lang ako nawala, Lucas. Isang fashion week lang sa Paris. Tapos ipagpapalit mo ko sa kung sinong hampas lupa? Bago pa ako makapagsalita, marahas na humakbang si Malia paatras. Namumutla ang kanyang mukha at nanginginig ang kanyang mga labi habang nakatingin kay Chloe. Ako po ang pansamantalang. Subok ni Malia na magpaliwanag. Ang kanyang boses ay puno ng takot at pagpapakumbaba. Siya ang asawa ko, Chloe. Pagputol ko sa sasabihin ni Malia, mas lalo kong hinawakan ang baywang ni Malia at hinila siya palapit sa aking tabi upang iparamdam na pinoprotektahan ko siya. Hindi ka handa magpakasal ng kailanganin kita, di ba? At kailangan ko ng asawa para sa kumpanya. Huwag mo siyang babastusin sa harap ko. Lalo na sa loob ng bahay ko. Nalaki ang mga mata ni Chloe. Ang kanyang galit ay napalitan ng matinding selos at inggit na makita kung paano ko ipagtanggol ang babaeng nasa tabi ko.
Asawa? Lucas, nagpapatawa ka ba? Tingnan mo nga hitsura niyan. Isang hamak na katulong ng lola mo? Deklara ni Chloe. Itinuturo ni Malia gamit ang kanyang mahabang kuko. Akala mo ba hindi ko alam? Nakita ko ang database sa mga katulong sa mansyon ng mga Matthew bago ako punta rito. Pinakasalan mo ang isang katulong? Tumingin si Chloe kay Malia nang may pandidiri. Huwag kang umasang magiging reyna ka sa pamamahay na ito, Banyaga. Alam kong pera lang ang hinahabol mo sa lalaking yan. Isang pirasong basahan. Kahit bisa ng ginto, basahan pa rin. Chloe, lumayas ka. Bago ko pa makalimutan naging kasintahan kita. Sigaw ko. Ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa buong penthouse na nagpatahimik kay Chloe. Hinarap ako ni Chloe. Nagngangalit sa galit ng kanyang mga mata ay nangingilit ang luha ng pagkapahiya. Aalis ako ngayon, Lucas. Pero tandaan mo ito, hindi pa tayo tapos. Sisiguraduhin ko malalaman ng buong mundo kung anong klaseng pandaraya ang ginawa mo. Malakas na isinarado ni Chloe ang pinto ng penthouse sa kanyang pag-alis. Na maghari ang katahimikan, pinitawan ko si Malia. Ngunit bago pa ako makahingi ng paumanhin sa mga narinig niya, nakita ko ang matinding lungkot at sakit sa kanyang mga karagatang mata. May mga luhang pumatak mula rito, na pilit niyang pinunasan. Patawad, Lucas. Gulo lang ang dinadala ko sa buhay mo. Pulong na bago mabilis na tumakbo patungo sa master's bedroom at isinara ang pinto. Naiwan ako ang nakatayo sa sala, nakatingin sa saradong pinto. Ang mga salita ni Chloe ay masakit, ngunit ang mas nagpadurog sa akin ay ang makita na sasaktan si Malia dahil sa sitwasyong ako naman na nagpasimula. Dahil sa matinding stress mula sa biglang pagbabalik ni Chloe. Sa banta nito sa kumpanya at sa sunod-sunod na emergency meetings kasama ang aking mga legal advisors, hindi na kinaya ng aking katawan. Kinaumagahan, nagising ako na may mabigat na pakiramdam. Ang buong paligid ay umiikot at ang bawat hininga ko ay tila apoy sa init. Nilagnat ako ng mataas. Sinubukan kong bumangon mula sa aking higaan sa sofa, ngunit pagsak ang aking katawan. Sa aking pagkahilo at tila pagdidilim ng paningin, naramdaman ko ang banayad na magbukas ng pinto ng sala. Isang pamilyar, banayad na amoy ng lavender ang lumapit sa akin. Naramdaman ko ang isang malamig at basang bimpo na dahan-dahang ipinatong sa aking nagbabagang noo. Kasunod niyon ay ang napakalambot at malamig na kamay na dahan-dahang humihima sa aking buhok. Tila pilit na inaalis ang sakit na nararamdaman ko. Ang bawat haplos niya ay may kasamang labis na pag-iingat. Pilit kong idinilat ang aking mga mata at sinalubong ko ang mukha ni Malia. Puyat ang kanyang mga mata. May kaunting itim sa ilalim niyon at halata nag-aalala siya habang nakatingin sa akin. Nakauniforme na naman siya ng simpleng damit. Ngunit sa mga oras na ito, siya ang pinakamagandang tanawin na nakita ko. Bakit hindi ka pa natutulog? Mahina at pauskong tanong. Sinubukan kong gumalaw ngunit pinigilan niya ako sa pamamagitan ng marahang pagpindot sa aking balikat. Huwag ka muna makulit, Lucas. Mataas ang lagnat mo, nasa 39.5 degrees. Bulong niya. Ang boses niya ay puno ng pag-aalala. Inalagaan ako ng nanay ko noong bata ako kapag may sakit ako. Ganoon din ang ginagawa ko sa kanya kapag sumasakit ang puso niya. Gusto ko lang gawin din yun sa'yo. Magpalakas ka, Lucas. Umupo siya sa gilid ng sofa. May hawak na mangkok na mainit na lugaw na siya mismo ang nagluto. Dahan-dahan niya akong pinaupo at hinipan ang bawat subo ng pagkain bago iabot sa akin. Kaya ko naman ang sarili ko, Malia. Hindi mo kailangan magpuyat para sa akin. Sabi ko pa rin. Kahit ang totoo ay labis na pinapakalma ng kanyang presensya, ang nagwawala akong sistema. Asawa mo ako ngayon, diba? Kahit pansamantala lang. Nakangiti ngunit may seryosong tugon niya. Ginagamit ang sarili kong mga salita laban sa akin. Responsibilidad kong alagaan ka kapag mahina ka. Sa sandaling iyon, habang nakatitig sa kanyang karagatang mata na puno ng wagas na pag-aaruga, napagtanto ko ang isang malaking katotohanan. Ang hinahanap kong kapayapaan at totoong tahanan ay wala sa karangyaan ng aking pera, wala sa katanyagan ng aking pangalan, at lalong wala sa sikat na si Chloe, kundi nasa piling ng isang simpleng babaeng ito na walang ibang hinangad kundi ang kaligtasan ng mga taong mahal niya at unti-unting nahuhulog na ako sa kanya ng tuluyan. Lumipas ang ilang araw at tuluyan na bumalik ang aking lakas. Salamat sa pag-aalaga ni Malia. Ngunit habang bumabalik ang normal na takbo ng aking buhay sa opisina, mas lalo namang nagiging malalim ang aking pag-iisip. Kapag umuwi ako sa penthouse, may kung anong misteryo kay Malia na hindi ko pa rin lubos na mauunawaan. Isang gabi,
Bandang 11:11 na ng madaling araw. Nagising ako dahil sa uhaw. Pagpunta ko sa kusina, napansin kong bukas ang pinto ng aking penthouse art room. Ang silid kung saan nakatabi ang aking mga mamahaling canvases, brushes, at oil paints na madalang ko na magamit dahil sa kaabalahan sa negosyo. May mahinang liwanag na nanggagaling sa loob. Dahan-dahan ako lumapit at sumilip sa maliit na siwang ng pinto. Doon ko nakita si Malia. Nakaupo siya sa harap ng isang malaking iron. May hawak na uling or charcoal pencil at seryosong-seryoso sa kanyang ginagawa. Ang kanyang mga malakaragatang mata ay nakatutok sa canvas, puno ng pasyon at buhay. Malayong-malayo sa mukha ng isang katulong. Mukha siya ng isang tunay na artista na lumilikha ng isang obra maestra. Dinalaw ako ng kuryosidad, kaya tuluyan ko itinulak ang pinto. Malia? Bagyang nagulat si Malia. Agad niya binitiwan ng charcoal pencil at mabilis na itinayo ang kanyang katawan para harangan ng canvas na mumula mga pisngi hanggang sa kanyang mga tainga. Lucas, gising ka pa pala? Nauutal niyang bati. Pilit na itinatago ang likod niya. Pasensya na, nakalimutan kong patayin ng ilaw. Lalabas na ako. Magaling ka pala magpinta. Siningkitan ko siya ng mata. May mapaglarong ngiti sa aking mga labi habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Hindi naman. Sinusubukan ko lang po. Ko lang. Pag-iwas niya ng tingin, hindi ko pinansin ang kanyang pagharang. Umabante ako ng ilang hakbang kaya napilitan siyang umatras sa gilid. Nang makita ko ang canvas, napatigil ako. Iyon ay isang portrait. Isang uling na guhit ng aking mukha habang nakaupo sa aking opisina. Seryoso, ngunit may bahagyang lambot sa mga mata. Perpekto ang bawat detalye, bawat anino. Tila ba dinala niya sa canvas ang mismong kaluluwa ko. Kailan mo pa ako pinagmamasdan ng ganito, Malia? Seryoso ngunit malambot kong tanong habang nakatitig sa guhit. Yumuko siya. Nilalaro ang dulo ng kanyang daliri na may mantsa pa ng uling. Hilig ko lang talaga ang sining noong hindi pa nagkakasakit si nanay, noong mayaman pa ang pamilya namin. Napaangat ang aking tingin sa kanya. Mayaman? Tumango siya ng dahan-dahan. Sa wakas ay nag-angat ng tingin at sinalubong ang aking mga mata. Ang tatay ko, may maliit na export business ng mga handicrafts at sining noon sa probinsya. Doon ako natutong magpenta. Kaya lang, nalugi kami dahil sa pandaraya ng mga kasosyo niya. Na-stroke si Papa at namatay. At sunod-sunod na rin humina ang puso ni nanay. Para mabuhay kami at mabayaran ng utang, kinailangan kong pumasok ng katulong kay Doña Aurora. Huminga siya ng malalim. Tila gumaan ang pakiramdam matapos ilabas ang lihim ng kanyang nakaraan. Kaya noong makita kita sa art room ng mansyon noong unang gabi, natakot ako. Akala ko palalayasin mo ko dahil pinapakailaman ko ang mga mamahaling gamit doon. Naramdaman ko matinding kurot sa aking dibdib. Ang babaeng nasa harap ko ay hindi lang basta ordinaryong katulong na nagkataong may magandang mata. Siya ay isang prinsesang nawala ng kaharian, ngunit nanatiling matatag at marangal para sa kanyang pamilya. Lumapit ako at marahang hinawakan ng kanyang mga kamay na may mantsa ng uling. Hindi kita palalayasin, Malia. Mula ngayon, ang art room na ito ay hindi na akin. Sa'yo na ito. Gusto ko makita ang mga pinta mo. Sa ilalim ng madilim na silid at liwanag ng isang bombilya, nakita ko ang muling pagningning ng kanyang mga malakaragatang mata. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-asang unti-unti kong ibinabalik sa kanyang buhay. Matapos ang gabi sa art room, tuluyan na nagbago ang ihip ng hangin sa loob ng penthouse. Wala na ang malamig at formal na pakikitungo. Sabay na kami kumakain ng almusal, nag-uusap tungkol sa mga paborito naming libro, at paminsan-minsan ay pinapanood ko siyang magpenta habang ako ay nagtatrabaho sa kanyang tabi. Unti-unti nang nawawala ang harang na naghihiwalay sa aming dalawa. Isang hapon, inimbitahan kami ni Doña Aurora na maghapunan sa mansyon. Nais ng aking lola na kamustahin ang aming pagsasama. Maayos naman na naging takbo ng hapunan at nakita ko ang labis na kapanatagan sa mukha ng aking lola na makitang masigla at nakangiti na si Malia. Pagkatapos ng hapunan, habang nag-uusap sa lola at ang kanyang mga abogado sa loob, nagpasya kaming dalawa ni Malia na maglakad-lakad sa malawak na hardin ng mansyon. Malamig ang gabi at ang langit ay nababalot ng mababigat na ulap. Salamat sa pagpapasya mong sumama rito ngayon, Malia. Wika ko habang naglalakad kami sa ilalim ng mga puno ng kawayan. Alam kong hindi madaling magpanggap sa harap ni Lola. Tumingon siya sa akin, hinahangin ang kanyang buhok. Sa totoo lang, Lucas, hindi ko na nararamdamang nagpapanggap ako kapag kasama kita. Napatigil ako sa paglakad dahil sa kanyang sinabi. Tumingon ako sa kanya. Ngunit bago pa ako makasagot, isang matalim na kidlat ang gumuhit sa langit.
na sinundan ng malakas na dagundong ng kulog. Sa isang kurap ng mata, biglang bumuhos ang napakalakas at bigla ang ulan. Umuulan! Tili ni Malia habang itinataas ang kanyang mga kamay para protektahan ang kanyang ulo. Dito, bilis! Sigaw ko, sabay haplot sa kanyang kamay. Tamakbo kami sa ilalim ng malakas na buhos ng ulan, patungo sa isang maliit na silong o gazebo sa dulo ng hardin. Pagkarating namin doon ay pareho na kaming basang-basa. Ang aking puting polo ay dumugit na sa aking katawan at ang suot niyang floral dress ay basang-basa na rin, dahilan upang bumagsak ang kanyang kulot na buhok sa kanyang muka. Hingal na hingal kami. Ngunit ang magtagpo ang aming mga mata. Biglang kaming nagtawanan. Isang tunay, malaya, at wagas na tawa na ngayon ko lang naramdaman sa buong buhay ko. Nawala ang bilyonaryong seryoso. Nawala ang katulong na takot. Dalawang tao lang kami na naligo sa ulan. Nang dahan-dahang humupa ang aming tawa, napalitan ng matinding katahimikan ng paligid. Ang tanging naririnig na lang ay ang pagbagsak ng ulan sa bubong ng gazebo. Inilapit ko ang aking katawan sa kanya. Nangangatog siya sa lamig, kaya naman itinaas ko ang aking mga kamay para dahan-dahang hawiin ang basang buhok na humaharang sa kanyang muka. Hinawakan ko ang kanyang mga pisngi. Napatingin ako sa kanyang mga labi na bahagyang nakabuka, pababa sa kanyang mga malakaragatang mata na kumikinang sa dilim ng gabi. Sumasalamin sa mga ilaw ng hardin. Lucas, bulong niya. Ang kanyang hininga ay mainit sa aking mukha. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang kumapit sa aking mga braso. Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Ang lahat ng rason, ang kontrata, ang takot sa bukas, ang lahat ng ito ay tuluyang natunaw sa ilalim ng ulan. Lumapit ako at dahan-dahang inilapat ang aking mga labi sa kanyang mga labi. Ito ay isang marugdog, banayad at mapagpalayang halik. Masarap at may kasamang pananabik. Tugon naman si Malia. Hinawakan niya ng mas mahigpit ang aking braso habang isinusuko ang kanyang sarili sa sandaling iyon. Ang halik na iyon ay naging selyo ng aming mga nararamdaman. Isang pagpapatunay na ang kwento ng simula sa aking huwad na kasunduan ay tuluyan na naging totoo para sa aming mga puso. Ang sumunod na linggo matapos ang gabi sa ilalim ng ulan ay tila isang napakagandang panaginip. Sa loob ng penthouse, tuluyan ang gumuho ang mga pader na naghihiwalay sa amin. Wala nang sir. Wala ng formalidad at higit sa lahat, wala ng pag-aalinlangan. Nagising ako isang umaga na yakap-yakap si Malia sa aking kama. Ang kanyang ulo ay nakasandig sa aking dibdib, habang ang aking kamay ay nakapulupot sa kanyang baywang. Nang idilat niya ang kanyang mga malakaragatang mata, sinalubong niya ako ng matamis na ngiti na nagpatunay ng aming mga nakaw na tingin at may higpit na yakap ay hindi na isang pagpapanggap. Para sa akin, siya na ang aking tunay na asawa. Ngunit ang langit na akala ko ay tuluyan ng umaraw ay biglang binalot na marahas na daluyong. Hapon ng araw na iyon, habang nasa gitna ako ng isang mahalagang board meeting sa Matthew Holdings, biglang na-vibrate ang aking telepono. Isang mensahe mula sa aking sekretarya nagpapatakbo sa akin, palabas ng conference room. Sir, kailangan ninyo makita ang balita ngayon, trending po ang kumpanya. Pagpasok ko sa aking opisina, agad kong binuksan ang telebisyon at ang aking social media accounts. Sumalubong sa akin ang naglalakihang mga headline. Bilyonaryong si Lucas Matthew, kasal sa isang katulong, isang taong kontrata ng kasal. Ibinunyag ng top model na si Chloe. Naghina ako na makita ang mga larawan ng aming permadong kontrata na kumakalat na sa internet. May kalaki pa itong panayam kay Chloe na umiiyak sa harap ng mga mamamahayag. Niloko niya ang lahat. Niloko niya mga investors. Kiit ni Chloe sa video. Puno ng puot ang mga mata. Ang kasal na yan ay isang malaking fraud. Isang kontrata para lang maitsara ang merger sa London. At ang babaeng yan, isang hamak na katulong na binayaran para magpanggap. Mabilis kong kinuha ang susi ng aking kotse at nagmamadaling umuwi sa penthouse. Alam kong mas malaking bagyo ang naghihintay doon. Nang bumukas ang pinto ng elevator, nadatnan ko si Malia na nakaupo sa sahig ng sala. Nakatitig sa kanyang telepono habang umaagos ang walang katapusang luha sa kanyang mga pisngi. Nanginginig ang buong katawan niya sa takot. Malia, patakbo ako lumapit at iyakap siya na mahigpit. Huwag kang makinig sa kanila. Nandito ako. Kakayanin natin ito. Inangat niya ang kanyang muka. At ang malakaragatang mata na dati ay puno ng kapayapaan ay muling nabalot ng matinding sakit at kawalan ng pag-asa. Lucas, masisira ang kumpanya mo. Umiiyak na sabi ni Malia. Halos hindi makahinga sa tindi ng iyak. Masisira ang reputasyon ng lola mo, ng pamilya mo dahil sa akin. Malalaman ng mga foreign investors na niloko mo sila dahil sa isang katulong na katulad ko, Lucas. Kailangan na nating itigil ito.
Tapusin na natin ang kontrata. Hindi. Hindi ko ang hayaang umalis ka. Galit at ang mamakaawa kong sagot habang mas pinag-iisa ang aming mga katawan. Gagawan ko ng paraan, Malia. Haharapin ko ang media, haharapin ko si Chloe. Pero pakiusap, huwag mong sabihing iwan mo ako. Ngunit sa kabila ng aking mga yakap, naramdaman ko ang panlalamig ng kanyang katawan. Isang pahiwatig na ang bagyong dala ni Chloe ay unti-unti na naglalayo sa amin sa isa't isa. Hindi, Malia. Gagawan ko ng paraan. Hindi kita hahayaang umalis. Galit at may halong takot kong pakiusap sa kanya. Mahigpit kong hinawakan ang kanyang mga balikat. Pilit na ibinabalik ang tingin niya sa akin. Hahanapin ko ang Ford bukas na umaga. Ipapaliwanag ko ang lahat sa mga investors. Huwag kang makikinig kay Chloe. Tumingin siya sa akin. At sa likod ng basang mga mata ni Malia, ay nakita ko ang isang emosyong mas matindi pa sa takot. Ito ay ang purong pagmamahal na handang magpakasakit. Sana ganun kadali yun, Lucas. Pahina niyang bulong bago dahan-dahang inalis ang aking mga kamay. Gabi ng araw na iyon, pinilit kong iwan si Malia sa penthouse para sa isang emergency meeting kasama si Lola Aurora at ang aming Chief Legal Counsel sa head office. Kailangan namin gumawa ng damage control bago magbukas ang stock market kinaumagahan. Habang pabalik-balik ako sa loob ng boardroom, hindi ko alam na may isa pang komprontasyong nagaganap sa aking sariling tahanan. Gamit ang extrang keycard na hindi ko pa nababawi, pumasok si Chloe sa penthouse. Nadatnan niya si Malia sa sala. Walang pag-aalinlangan na lumapit si Chloe at ibinalibag sa lamesa ang isang makapal na folder. Naglalaman ito ng mga inihandang kaso ng mga karibal kong kumpanya, mga kaso ng corporate fraud at misrepresentation. Tingnan mo yan, magaling na katulong. Malamig at mapang-uyam na sa adik Chloe. Kapag itinuloy ng mga investors ang indemanda dahil sa peking kasal ninyo, hindi lang basta malulugi ang Matthew Holdings. Pakukulong si Lucas. Masisira ang pangalan na binuo ng lola niya sa loob ng 5 dekada. Napatingin si Malia sa mga dokumento. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Kung talaga mahal mo si Lucas, aalis ka. Pagpapatuloy ni Chloe, itinutok ang kanyang daliri sa mukha ni Malia. Ikaw ang mantsa sa buhay niya ngayon. Habang nandito ka, hihilahin mo lang siya pababa sa putik. Iligtas mo ang lalaking nagligtas sa nanay mo. Nang umalis si Chloe, naiwan si Malia sa gitna ng malawak at tahimik na sala. Tumingin siya sa pinto ng art room, sa mga painting na magkasama naming binuo at sa master's bedroom kung saan naramdaman niya ang init ng aking pagmamahal. Batid niya para protektahan ako. Kailangan niya gawin ang pinakamahirap na desisyon. Dahan-dahan niyang hinubad ang singsing sa kanyang daliri. Ang singsing na nag-uugnay sa amin sa papel at ipinatong ito sa ibabaw ng lamesa. Sa itaas sa mga dokumento ng kaso. Sa tabi nito, nag-iwan siya ng isang maikling sulat na basang-basa ng kanyang mga luha. Salamat sa pagpapakita sa akin kung paano mahalin ang isang bilyonaryo. Pero mas mahalaga ang buhay, ang pamilya, at ang mga pangarap mo, Lucas. Hindi ko kayang makita nawawala ang lahat ng pinaghirapan mo ng dahil sa akin. Paalam. Pag-uwi ko, madaling araw na. Sumalubong sa akin ang isang madilim at napakatahimik na penthouse. Patakbo kong tinungo ang kwarto. Ngunit malinis ang kama. Binuksan ko ang art room, ngunit walang tao roon. Nang bumalik ako sa sala, nakita ko ang singsing at ang sulat. Binuhat ko ang papel at sa bawat salitang pinabasa ko, unti-unting gumuho ang aking mundo. Napaluhod ako sa sahig. Yakap ang kanyang sulat habang isinisigaw ang kanyang pangalan sa kawalan. Iniwan ako ng babaeng may mga malakaragatang mata at kasabay ng pag-alis niya ang tuluyang pagkawala ng aking sariling kaluluwa. Gumuho ang mundo ko. Ang penthouse na dating pinuno ng init ng kanyang mga ngiti at amoy ng lavender ay biglang naging isang malamig at walang buhay na sementeryo ng mga alaala. Hawak-hawak ko ang iniwan niyang singsing at sa bawat segundo na lumilipas, ang mas lalong nagngangalit ang galit at pangungulila sa aking dibdib. Hindi ko pinalampas ang ginawa ni Chloe. Gamit ang kapangyarihan ng aking kumpanya, pinutol ko ang lahat ng endorsement at kontrata niya sa buong bansa. Ngunit hindi pa roon nagtatapos ang lahat. Upang tuluyang matapos ang laro, nagpatawag ako ng isang biglaang live press conference sa head office ng Matthew Holdings kinabukasan. Daan-daang reporter, naglalakihang lente ng kamera at mga nag-aabang na foreign investors ang sumalubong sa akin. Umakyat ako sa podium, suot ang aking seryosong mukha, ngunit sa loob ko ay may nagdurugong sugat. Mr. Matthew, totoo ba ang mga ebidensyang inilabas si Chloe? Isang fraud lang ba ang kasal ninyo? Agad na tanong ng isang mamamahayag. Tumingin ako ng diretso sa pangunahing kamera. Totoo ang sinabi niya.
Pag-amin ko na ikinagulat at ikinaingay ng buong silid. Nagsimula magbulungan ng mga tao, ngunit itinaas ko ang aking kamay para patahimikin sila. Totoong nagsimula ang kasal namin ni Malia sa isang kasunduan. Isa itong kontrata para sa kumpanya, ngunit nagkamali ako. Dahil sa loob ng isang taon na yon, nahulog ako sa kanya. Ang pagmamahal ko sa aking asawa ay totoo, wagas at walang katumbas na halaga ng pera. At kung ang pagpili sa kanya ay nangangahulugan ng pagbagsak ng kumpanyang ito, handa kong iwan ang lahat dahil walang silbi ang bilyong-bilyong yaman kung wala sa tabi ko ang babaeng nagbigay ng buhay sa akin. Niyanig ng balitang ito ang buong bansa, ngunit imbes na magalit, ang mga investors mula sa London, sa pangunguna ni Mr. Vance ay humanga sa aking katapatan at tapang na talikuran ang mga yaman para sa pag-ibig. Ang stocks ng kumpanya ay hindi bumagsak, sa halip, mas lalo pa itong tumaas, ngunit wala akong pakialam sa stocks. Pagkababa ko sa podium, hinarap ko ang aking pinagkakatiwalaang Chief of Security. Hanapin ninyo siya. Utos ko. Seryoso at may di matiis na pangungulila. Gamitin ninyo ang lahat ng koneksyon, lahat ng pera. Alamin ninyo kung nasaan si Malia. Huwag kayong babalik sa akin hanggat hindi ninyo siya natatagpuan. Nagsimula ang mahabang buwan ng paghahanap. 1 buwan, 2 buwan. Walang bakas si Malia. Bawat gabi ay ginugugol ko sa loob ng art room. Nakatitig sa uling na portrait ng aking muka na iginuhit niya. Kung nasaan ka man, Malia. Pakiusap. Maghintay ka. Darating ako. 2 buwan. 2 buwan nang walang katapusang paghahanap. Puyat na mga gabi at pangungulilang tila unti-unti pumapatay sa akin. Ngunit hindi ako sumuko. Sa tulong ng aking mga tauhan, sa bakas ay natuntun namin ang isang maliit, tahimik at nakatagong bayan sa tabing dagat ng Batangas. Doon dinala ni Malia ang kanyang ina. Matapos ang matagumpay na operasyon nito gamit ang perang ibinigay ng aking lola. Lumayo siya sa ingay ng lungsod. Lumayo sa iskandalong dala ng media. At higit sa lahat, lumayo sa akin. Ipinarke ko ang aking kotse sa gilid ng kalsada at bumaba. Hinubad ko ang aking mamahaling suit jacket at ibinato ito sa upuan. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 2 buwan, nakaramdaman ko ako ng kaba na mas matindi pa sa pagsasara ng 20 pisong kasunduan. Naglakad ako patungo sa pampublikong dalampasigan. Ang hangin ay may amoy ng asin at ang marahang hampas na mga alon sa buhanginan ay nagbigay ng kakaibang kapayapaan sa paligid. At doon sa hindi kalayuan, nakita ko siya. Naglalayag ang kanyang puting floral dress sa simoy ng hangin. Nakatayo si Malia sa may tabing dagat habang ang kanyang mga paa ay bahagyang hinahagkan ng tubig. Nakatanaw siya sa malawak na asul na karagatan. Isang karagatan na katulad ng kulay ng kanyang sariling mga mata. Mukha siyang malungkot. Tila ba may malalim na iniisip habang yakap ang kanyang sariling mga braso. Dahan-dahan akong humakbang sa malambot na buhangin. Pinapalit ang distansya sa pagitan naming dalawa. Sabi ko sa iyo noon, hindi kita sasaktan. Pasag ko sa katahimikan. Ang aking boses ay gumaralgal dahil sa nagbabadya akong luha. Pero bakit mo ako sinaktan ng ganito, Malia? Bakit mo ako iniwan? Napatigil si Malia. Kitang-kita ko ang paninigas ng kanyang buong katawan nang marinig ang aking pamilyar na boses. Dahan-dahan, tila ba natatakot siyang ang boses ko ay isang guni-guni lamang. Lumingon siya sa kanyang likuran. Nang magtagpo ang aming mga mata, umawit ang hangin sa paligid. Ang malakaragatang matang iyon na gabi-gabi kong napapaniginipan ay dahan-dahang napuno ng naglalakihang mga butil ng luha. Napatakip siya sa kanyang bibig sa gulat. Hindi makapaniwalang ang bilyonaryong iniwan niya ay nakatayo sa harap niya ngayon. May dumi ng buhangin sa sapatos at gulo-gulo ang buhok dahil sa hangin. Lucas, pulong niya, kasabay ng pag-agos ng kanyang mga luha. Paano? Bakit ka nandito? Nandito ako dahil nahanap ko na nawawalang bahagi ng buhay ko. Sagot ko habang humahakbang paatras ang aking mga paa, palapit sa kanya. Hindi nahahayaang may espasyong maghiwalay sa aming dalawa muli. Hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Humakbang ako na mabilis palapit sa kanya. Hanggang sa magkatapat na ang aming mga mukha. Walang pag-aalinlangan kung hinawakan ng kanyang mga kamay. Mga kamay na nagnginginig at palamig dahil sa gulat. Lucas, hindi ka dapat nandito. Umiiyak na pagsusumamo niya. Pilit na binabawi ang kanyang mga kamay, ngunit mas lalo ko itong hinawakan ng mahigpit. Paano ang kumpanya mo? Ang reputasyon mo? Masisira ka kapag nakita ka ng mga tao na kasama ako. Tapos na ang kontrata, Malia. Tapos na ang 1 taon na pagpapanggap at pagtatago. Pagputol ko sa kanyang mga salita. Habang ang sarili kong mga mata ay nagbabadya na rin ng luha.
Hinarap ko na ang media. Hinarap ko na ang buong mundo. Alam na ng lahat ang katotohanan. At alam mo ba kung ano ang nangyari? Wala akong pakialam sa kanila. Ang tanging pakialam ko lang ay kung paano kita ibabalik sa buhay ko. Napatitig siya sa akin. Ang kanyang mga malakaragatang mata ay nanlaki sa gulat at labis na pagkaantig. Pero bakit? Dahil napatunayan ko na ang isang bilyonaryong tulad ko ay walang silbi kung wala ang babaeng nagturo sa akin kung paano magmahal ng totoo, seryoso at pong puso kung saan. Dahan-dahan kong binitiwan ang kanyang kanang kamay sa harap ng malawak na asul na dagat, sa ilalim ng unti-unting paglubog ng araw na nagbigay ng kulay gintong liwanag sa paligid. Dahan-dahan akong lumuhod sa basang buhangin. Napatakip si Malia sa kanyang bibig. Muling umagos ang kanyang mga luha habang nakatingin sa akin mula sa itaas. May kinapkap ako sa aking bulsa at inilabas ang isang maliit na pelos na kahon. Binuksan ko ito upang ipakita ang isang napakagandang singsing na may kumikinang na diamante. Hindi ito ang singsing mula sa kontrata ni Lola. Ito ang singsing na ako mismo ang pumili, gamit ang sarili kong pera at gamit ang sarili kong puso. Tumingala ako upang salubungin ang kanyang nagluluha ang mga mata. Malia, ayaw ko na ng temporary wife. Ayaw ko na ng kasunduan na may expiration date. Gusto kong maging totoo ka ng asawa habang buhay. Papakasal ka ba sa akin? Sa harap ng Diyos, ng pamilya natin at sa harap ng mundong ito bilang tunay kong reyna? Katahimikan ang naghari. Maliban sa marahang hampas na mga alon, tila pa ang buong kalikasan ay nag-aabang sa kanyang sagot. Dahang-dahang tumango si Malia. Isang napakatamis at wagas ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi sa kabila ng mga luha. Oo, Lucas, papakasal ako sa iyo, mahal na mahal kita. Isinuot ko ang singsing sa kanyang daliri. Agad akong tumayo at sinalubong ang kanyang mahigpit na yakap. Binuhat ko siya ng bahagya habang umiikot kami sa ibabaw na malambot na buhangin. Nang ibaba ko siya, hinawakan ko ang kanyang mukha at inalapat ko ang aking mga labi sa kanyang mga labi. Ito ay isang halik ng tagumpay, isang halik na nagpahiwatig na ang bagyo ay tapos na at ang aming bagong simula ay nagsisimula nga na ngayon. Ang kwentong nagsimula sa isang malamig na kasunduan sa loob ng isang madilim na art room ay nagtapos sa isang mainit at wagas na pag-ibig sa tabing dagat. Si Malia, ang simpleng katulong na may malakaragatang mata, ay hindi na pansamantala. Siya na ang habang buhay na may-ari ng puso ng bilyonaryong si Lucas Matthew. 3 taon ang lumipas. Ang sikat ng araw ay banayad na pumapasok sa naglalakihang salamin na bintana ng isang sikat na art gallery sa Bonifacio Global City. Ngayong gabi ang kauna-unahang solo art exhibition ng isa sa pinakamabilis na umuusbong na pintor sa bansa, si Malia Carvajal Matthew. Ang bulwagan ay puno ng mga kilalang personalidad na mataas na lipunan, mga kritiko ng sining at mga mamamahayag, ngunit wala roon ang atensyon ng aking asawa. Sa gitna ng karangyaan, nakatayo siya sa tabi ng kanyang ina na ngayon ay malakas, malusog at may malawak na ngiti habang pinagmamasdan ng mga ipinintang obra ng kanyang anak. Napakaganda ng asawa mo, Lucas. Hindi mo talaga siya bintiwan. Isang pamilyar na boses ang narinig ko mula sa aking likuran. Lumingon ako at nakita ko si Lola Aurora. May hawak na baso ng champagne at may bakas ng labis na pagmamalaki sa kanyang mga mata. Hindi ko magagawang bitawan ang buhay ko, Lola. Nakangiting sagot ko bago muling ibinaling ang tingin kay Malia. Salamat dahil, kung hindi dahil sa pagpili mo sa kanya sa art room na yon, baka hanggang ngayon ay naghahanap pa rin ako ng kahulugan ng buhay. Alam ko ang ginagawa ko, Apo. Kumislap ang mga mata ni Lola sabay tapik sa aking balikat bago lumapit sa aking biyanan. Naglakad ako patungo sa dulo ng gallery kung saan nakasabit ang pinakamalaking painting sa exhibition. Ito ang centerpiece ng gabi. Ngunit nababalutan pa ito ng telang pelos dahil hindi pa opisyal na ipinapakita sa publiko. Naramdaman ko isang banayad at pamilyar na amoy ng lavender, kasunod ng pagpulot ng isang maliit at malambot na kamay sa aking braso. Sumandal si Maria sa aking balikat, suot niya isang eleganteng puting gown na lalong nagpatingkat sa kanyang natural na ganda. Handa ka na bang makita ang huli kong obra, Lucas? Bulong niya. Ang kanyang malakaragatang mata ay nagniningning sa ilalim ng mga ilaw ng gallery. Matagal na akong handa, asawa ko. Sagot ko sabay halik sa kanyang noo. Dahan-dahang hinila ni Malia ang tali ng tela. Nang bumukas ang pelos, bahagyang napasinghap ang mga taong nakapaligid sa amin na sinundan ng isang marahang palakpakan na unti-unting lumakas. Iyon ay isang napakagandang painting ng isang dalampasigan sa ilalim ng paglubog ng araw.
Sa gitna ng canvas, may isang lalaking nakaluhod sa buhanginan habang hawak ang kamay ng isang babaeng umiiyak sa galak. Ang detalye ng bawat alon, ang kulay ng ginto ng langit at ang emosyon sa mga mukha ng dalawang tao ay tila ba nabubuhay. Ngunit ang pinaka nakakamangha ay ang mismong karagatan sa painting. Ang kulay nito ay eksaktong kopya ng kulay ng mga mata ni Malia. Sa ibaba ng canvas, may nakasulat na gintong plaque. The Ocean's Promise, From a Contract to Eternity. Ang pangako ng karagatan mula sa kontrata hanggang sa habang buhay. Iyan ang paborito kong obra. Pulong ko sa kanyang tainga habang ipinupulupot ang aking mga braso sa kanyang baywang mula sa likod. Dahil ba maganda ang pagkakapinta ko sa'yo? Biro niya. Lumingon na bahagya sa akin ng may mapaglarong ngiti. Hindi. Seryoso kong sagot habang nakatitig ng malalim sa kanyang mga mata. Dahil iyan sa mga sandaling naging akin, ang pinakamagandang obra maestra ng mundong ito, ang pag-ibig mo. Ngumiti si Malia at sa harap ng lahat ng tao, sa harap ng kanyang sariling tagumpay, inabot niya ang aking mukha at idinikit ang kanyang mga labi sa akin. Ang aming kwento na nagsimula sa isang hubad na perma at isang taong kasunduan ay wala nang katapusan dahil ang pag-ibig na dumaan sa bagyo at sakripisyo ay ang uri ng pag-ibig na kailanman ay hindi na mabubura ng panahon.